Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Isang panibagong kwento ang aking itatampok sa inyo at ang kwentong ito ay pinamagatang Customer. Ito ay isang kwento ng isang lalaking tawagin na lang natin sa kanyang pangalan bilang si Zack. Si Zack ay 30 years old na nakatira sa General Santos City. Matangkad, moreno at maganda ang pangangatawan. At higit sa lahat ay malakas ang kanyang appeal. Nagtatrabaho si Zack bilang isang roving promodizer ng isang brand ng damit sa isang mall sa General Santos City. Isang araw, habang nasa duty itong si Zack at abala sa kanyang pagtitinda at pagpopromote ng kanyang binibentang brand ng mga damit. At sa mga oras na yon ay mag-aalas 7 na nga ng gabi. Habang nasa trabaho itong si Zack ay may lumapit sa kanyang isang lalaki. At ang lalaking ito ay halatang may edad na nasa 50 years old pataas. Nakasuot lamang ito ng isang fit na polo shirt at fit na pantalon at halata ang kanyang fit na pangangatawan. May itsura, matangkad, maputi at mukhang marangya. Lumapit ito kay Zack na sa mga oras na yon ay nakaupo sa isang sulok at busy sa pag-a-arrange ng kanyang damit na binibenta. Habang papalapit ang isang lalaki ay nakikita nito ang likurang bahagi ni Zack dahil nakaangat ang kanyang uniform at naaaninag dito ang kanyang suot na kulay puting brief dahil nakayuko itong si Zack sa mga oras na yon. Maya-maya pa at nasa likuran na ito ni Zack kung kaya't naisipan ng lalaking kausapin ito at sinabi niyang, Excuse me, mukhang busy ka yata dyan ah. Ayos lang ba na madisturbo ka muna saglit? Samantala, ng mga oras na yon ay medyo nagulat naman itong si Zack nang biglang may narinig itong boses kung kaya't agad itong napalingon at doon ay nakita nito ang isang lalaking nakatayo sa kanyang likuran na nakangiti pa sa kanya. Agad na tumayo si Zack. Sabay sabi nitong, yes sir. Pasensya na po kayo. Di ko po kayo agad napansin. Bali, opo, pwede po. Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Hindi naman agad nakakibo ang lalaki nang makita nito ang mapanuksong itsura ni Zack. Lalo pa at may magandang ngiti ito at bruskong panghangatawan at tindig na parabang nangaakit ito sa kanya kung kaya't napalunok ito sabay sabi ng lalaki, ang gwapo mo naman pala iho. Well, bali naghahanap kasi ako ng damit. Baka meron kang may suggest kasi bibili naman ako eh. Sambit naman ni Zack. Nako, tamang-tama po sir. Mabuti po at dito kayo pumunta sa akin. Bali, meron po tayong bagong delivery ngayon. Dito kung gusto nyo. Sambit naman ng lalaki. Sige nga iho, ipakita mo nga sa akin kung maganda ang damit na sinasabi mo. Samantala, mukhang natitipuhan naman ng lalaki itong si Zack dahil sa patuloy ang pagtitig nito sa kanya na parabang gusto nitong hubaran si Zack sa mga oras na yon. Subalit, hindi naman siya nagpapahalata kay Zack kung kaya't si Zack naman ay abala sa pagbebenta ng damit sa kanya. Maya-maya pa, habang busy itong si Zack
ay biglang sinabi ng lalaki sa kanya na, Iho, pwede bang isuot mo ang damit para makita ko kung talagang maganda ito? Kung ayos lang sa'yo at gusto ko sana na nakikita ka habang sinusuot mo yan. Sambit naman ni Zack sa kanya. Okay po. Gusto niyo siguro makita kung maganda ang pagka-fit ng damit. Ganun po ba, sir? Actually, kung hindi niyo po na itatanong, madalas po talaga sa akin pinapasuot ng mga customer ko ang damit bago nila bilhin ito. Sambit naman ng lalaki na, ganun ba? Well, hindi na nakapagtataka kasi maganda talaga ang iyong pangangatawan at lalo na magandang lalaki ka rin kasi kaya for sure marami talagang bumibili sa'yo. Sagot naman ni Zack sa kanya, Nako, ganun ba yun, sir? O sige po, bali doon po tayo sa may fitting room at maisukat ko na po itong mga damit na gusto nyo. Sambit naman ng lalaki na, Sige iho, hayaan mo. Bibili ako ng marami kung sakaling maganda ito at syempre kung paano mo ito ibibenta sa akin, pero ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Zack, sir. Bali, bago pa lang po ako dito sa trabaho ko kung kaya't kinakabisado ko pa rin po. Sagot naman ng lalaki, Nice to meet you, Zack. Nako, ang swerte ko naman pala at nakilala kita. Mukhang mapapadalas yata ang pagpunta ko dito at pagbili. Ako nga pala si Alan. Pagkatapos magpakilala ng lalaki sa kanya, ay pumunta na nga silang dalawa sa may fitting room. At ng mga oras na yon ay hindi masyadong busy at wala gaanong customer. Kung kaya't dalawa lamang silang nasa fitting room noon at nang makarating na nga sila ay sinabi ni Zack kay Alan na, Sige po sir, bali magbibihis lang po ako sa loob para makita nyo na po kung gaano kaganda ang fit nitong damit. Subalit, sagot naman ni Alan sa kanya, Pwede bang nakabukas lang yung pintuan? Kasi gusto ko talagang makita ka habang nagbibihis, Zack. Okay lang ba? Malay mo, marami ang mabibili kung sakaling makita ko pa kung magandang katawan mo. Medyo nagulat at napaisip itong si Zack sa mga sinabi ni Alan sa kanya. Subalit, dahil kailangan nga nitong makakota sa kanyang binebenta, maya-maya pa at pinagbigyan nito si Alan sa kanyang pakiusap at doon ay hinayaan nitong nakabukas ang pintuan ng fitting room at dahan-dahang tinanggal ang kanyang suot na uniform pang itaas. Habang dahan-dahang hinubad ni Zack ang kanyang damit, si Alex naman ay panay ang kanyang pagtutok dito na halos hindi ito pumipikit sa pagtitig sa katawan ni Zack. At mas lalo itong ginaganahan lalo pa at nakikita nito kung gaano kamaskulado at ang kanyang mga muscles at abs ni Zack, kung kaya't biglang napalapit ito si Alan at sinabi kay Zack na, Zack, pwede ko bang mahawakan ng iyong mga muscle? Nakakagigil kasi itong tingnan eh. Ayos lang ba kahit sandali lang? Sagot naman ni Zack sa kanya, Okay lang sir, sige po, pero wag lang po sanang matagal kasi baka may makakita po sa atin dito eh. Hindi na nag-aksaya pa itong si Alan at biglangan itong hinawakan at hinimas at pinisil-pisil ang muscle at katawan ni Zack. At dahil sa parang nararamdaman nga ni Zack na gusto ko nga siya ni Alan, kung kaya't naging rason ito upang akitin ni Zack si Alan at para mas madali niya itong mapabili ng kanyang produktong damit. Maya-maya pa
at kinausap ni Zack si Alan at sinabi nitong, O sir, para yatang ginaganahan na kayo. Sana marami po ang bibilhin ninyong damit para mas marami po yung mabenta ko ngayon. Sagot naman ni Alan, Siyempre naman Zack, madali lang naman akong kausap Kasi madali ka rin kausap at mukhang alam mo kung ano ang gusto ko kaya akong bahala sa'yo, okay? O siya, bago pa tayo mahuli dito, kukunin ko na yan lahat. Labis naman ang ligaya ni Zack ng mga oras na yon nang malaman at marinig nito na kukunin ang 5 piraso ng damit ni Alan. Kung kaya't dali-daling nagbihis itong si Zack at nagpasalamat kay Alan hanggang sa binayaran na nga nito ang damit at doon ay kinausap muli ni Alan itong si Zack sabay sabing, "Oh ayan iyo ha. Naparaming binili kong damit kasi nadali mo ako dahil sa angking kagwapuhan at kakisigan mo. If you don't mind, pwede ko bang makuha ang number mo kung okay lang ulit sa'yo?" Sagot naman ni Zack, Opo. Siyempre po sir, tika lang po at isusulat ko po muna. Pagkatapos na naisulat ni Zack ang kanyang cellphone number, ay inabot naman niya ito kay Alan na nakatitig pa rin sa kanya. Sabay, kinindatan nito si Zack. Ngumiti na lamang si Zack at pagkatapos ay kinindatan na lamang din nito si Alan na para bang sobrang magkakilala na ang dalawa. Halos matunaw naman si Alan sa kanyang naging pakiramdam dahil sa pagiging mabait at pang-aakit ni Zack sa kanya. Pagkatapos noon ay sumapit na ang 10:00 ng gabi at papatapos na rin si Zack sa kanyang duty kung kaya't naghahanda na ito na mag-out sa kanyang trabaho para umuwi sa kanyang bahay. Subalit habang nasa kanyang locker ito ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone kung kaya't tiningnan niya ito at nakita ang ilang missed calls. Hindi niya alam kung sino at kanino ang number na iyon. Hanggang sa may mga message din siya kung kaya't binasa niya ito. Nalaman ni Zack kung kanino ang number na tumatawag sa kanyang cellphone dahil ito pala ay galing sa kanyang customer na si Alan. Dahil nagpakilala ito sa kanya at sinabi nitong naghihintay siya sa labas ng parking lot sa mall na kanyang pinagtatrabahuan. Nagulat si Zack at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Subalit, dahil sa interesado din ito na makilala si Alan, kung kaya't pinuntahan niya ito at dali-daling lumabas na sa mall. Hinanap nito ang kotse ni Alan na nakaparada sa may parking lot na isang kotseng kulay blue na Toyota Innova. Pagkaraan ng ilang minutong paghahanap nito ay nakita na ni Zack at doon ay dali-dali niya itong nilapitan. At agad naman siyang napansin ni Alan kung kaya't binuksan niya agad ang pintuan ng kanyang kotse at pinapasok nito si Zack sa loob.